Aming Amang Yahweh, dakilang Diyos naming buhay, aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataong magkasama-sama sa inyong sambahan para magpuri, sumamba at luwalhatiin ang inyong pangalan. Ama, sa mga oras pong ito, idinadalangin ko po na lahat ng pipigil, lahat ng gugulo, lahat ng hahadlang upang maintindihan namin ang inyong mensahe ay inyo pong pawiin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng mapagpakumbabang puso para marinig po namin ang nais ninyong marinig namin. At bigyan niyo po kami, Ama, ng kaunawaan na galing sa inyo, karunungan na galing sa inyo, para po, at itanim niyo po ang inyong salita sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Huwag niyo po hayaan naman ako agad ito ng kalaban. Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong anak. Salamat po sa banal na spirito. At salamat po sa pamilyang ito na meron kami. Salamat, Ama, dahil pinagkaloob niyo na po sa amin ang lahat ng aming kakailanganin upang kami ay makalakad ng matuwid ng naayon sa inyong harapan patungo sa inyong kaharian. Ama, pinapanalangin ko rin po ang aking sarili. Ama, bigyan niyo po ako ng tamang salitang dapat kong gamitin. Pagpalain niyo po ang bawat salitang lalabas sa aking bibig. Turuan niyo po ako, Ama, kung ano po ang mga nais ninyong iparating sa amin. Gamitin niyo po ako. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Wow, 1 minute and 30 seconds na yun. Nag-timer ako. So, alam ko po bilang mga magulang, meron kayong mga pangarap sa inyong anak. Di ba? Lalo po siguro yung mga tatay at sa mga lalaki nilang anak. Pero si mama po, pangarap niya sa akin nung bata ako. Una, gusto niya akong maging balerina. Kasi lagi daw akong nakatiptoe kapag naglalakad ako. Ewan ko kung hanggang ngayon ganun pa rin. Tapos gusto niya rin po akong i-enroll sa mga piano lessons, vocal lessons, singing lessons, speech, ganyan. Gusto niya rin daw na paglaki ko, ako ay maging isang doktor. Tapos, ewan ko kung ano nangyari, pero gusto niya rin daw ako maging FA, maging flight attendant. So, ang daming gusto ng nanay ko sa akin. Siyempre, ako, bilang kontrabida ng buhay ng nanay ko, ayoko. Simula daw po bata ako, gusto niya akong enroll sa piano lessons nung buhay pa si Papa. Nung namatay si Papa, tapos, nung time na kinailangan kong matutong magpiano, maibang story na to. Sabi ko sa kanya, ma-enroll mo na ako sa piano lessons. Sabi niya, ngayon pa, wala na tayong pera. Bahala ka, mag-aral ka, mag-isa mo magpiano. So, wala. Di ba? Hindi natupad. Hindi nag-aral ako magpiano. Gusto ko maging doktor. Ginusto ko na, eventually. Sabi ko, first year college po yun. First year college, first sem. Sabi ko, mag-shift ako ng course. Psych na lang yung kukuhanin ko. Sabi niya, hindi na. Wala na tayong pera. Tsaka ka na mag-aral niyan. Pag-graduate mo, pag-aralan mo sarili mo. Siyempre, tinuloy ko na lang po kasi business ad, ang layo naman nun sa medicine, di ba? Tapos, siyempre, ito na, tapos na mag-aral. Nag-a-apply na ako ng FA sa PAL. Sabi ko, matutupad na natin yung isa mong pangarap, mag-FA na ako. Di, ang tagal po, nag-apply ako parang April, hanggang June na, wala pa. Nag-apply ako na April, tapos, may mga nangyari. Si mama po, nagkaroon siya ng frozen shoulder. Tapos ako, syempre hindi niya naman ako sinabihan na mag-apply ka na ng trabaho, kailangan ko na ng pampagamot. Hindi niya naman po ginanon. Pero parang ako, kasi syempre ako pa lang yung nakagraduate sa amin ng kapatid ko. Na-pressure ako, sabi ko, sige mag-apply na lang ako ng ibang trabaho. Kasi baka mamaya, June na tapos wala pang balik yung PAL sa akin. So nag-apply po ako ng ibang work. Pagdating ng application ko, tinanggap na ako, nag-contract signing na ako. Umaga po yung contract signing ko, nung sa bangko, sa PBCom. Pagdating ng hapon, after lunch, tumawag yung PAL. Pumunta na raw ako doon kasi contract signing na. Kaso, contract signing na ako sa PBCom. So, hindi ako naging balerina, hindi ako nakapag-aral ng piano, pero marunong magpiano. Hindi ako naging doktor at hindi ako naging FA. Hindi ko natupad lahat ng pangarap ng nanay ko sa buhay ko. Pero alam ko isang sasabihin niya, pangarap niya daw akong magturo ng salita ng Diyos. Diba? Kahit pa paano nangyayari na. Pero po, unlike si mama, hindi katulad ni mama sa mga pangarap niya sa akin, at ako sa pag-delay ko sa mga pangarap niya sa akin, at hindi ko paggawa ng mga pangarap niya sa akin. Ang ating Ama, na si Yahweh, meron siyang pangarap sa kanyang anak, na si Jesus Christ. 'Di ba? Last week, umpisahan po natin itong series ng Messianic Expectation.
Mas maganda po kung si Pastor Will yung magpo-pronounce kasi ang ganda ng diction niya. Pero, kaya ko nakwento yun kasi ibang-iba eh. Bilang tao, bilang magulang, tapos may pangarap ka sa anak mo, tapos yung anak mo, tuto pa rin yung pangarap ng nanay, ng magulang. Ganon yung ginawa ni Jesus Christ. Tinupad niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. 'Di ba? Ito pong series na ating ginagawa is basically the story about redemption. Ang pagtubos sa katauhan na plano ng Diyos. Ito ay plan B na. Plan B na to. Kasi ang plan A ng God ay gumawa siya ng ginawa niya yung Garden of Eden, 'di ba? Yun yung plan A niya, yun naman yung original plan niya eh. Kaso nasira dahil sa serpent. Ito nasa plan B na tayo, kung paano tayo muli tutubusin ng Diyos sa ating mga kasalanan. At yun ay through Jesus Christ. Dahil sa walang humpay, walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa kanyang grace, dahil sa kanyang mercy. Itong story of redemption, itong God's plan of redeeming humanity, ay naisakatuparan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Alam niyo, sa totoo lang, magiging honest po ako sa inyo. Kinakabahan ako kasi hindi ako sanay sa ganitong klase ng teaching. Sanay akong manermon, maging pasensyosa ka, maging marespeto ka, maging polite ka. Kailangan natin yan. Kailangan natin yung Christian virtues. Yun yung gusto kong topic eh, kasi yun yung lagi kong kailangan i-remind sa sarili ko. Kaso, nung nag-meeting kami nila Pastor Will, nila Mama, itong nanay ko, napakagaling. Sabi niya, gusto ko yatang pag-aralan natin yung yung lahat. Oh, exactly, yung crucifixion. Napaka-technical po nito. Kaya habang ginagawa ko tong teaching, grabe talaga yung kaba ko. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung kaba ko. Kaya, kung may masasabi po akong mali, i-correct nyo po ako kahit during na lang sasalita ako or mamaya, i-correct nyo po ako kasi talagang first time ko magtuturo ng technical na teaching. So, ayun na nga, yung pinag-usapan natin kanina. Sa part 1 nung series na to, last week, ang napag-usapan natin ay yung dalawang pinaka-importanting messianic expectation. Una is yung sinabi niya through Eve, 'di ba? Na magkakaroon ka ng anak, ang sakong niya ay maano ng serpent, masusugatan niya yung sakong ni Jesus Christ, which means yung mga suffering niya. Pero si Jesus Christ daw ang tutupad ng pangako ang plano ng Diyos simula noon, 'di ba? Tapos napakapayawan din po na ang isa pa nating pinag-usapan is si Moses. Kung paano si Moses ang pinili ng Diyos kahit na hindi siya masyadong qualified dahil hindi siya public speaker. Si Moses ay tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga tao from slavery sa Egypt. Yun po yung dalawang napag-usapan natin last week. At naalala niyo kung ano ang encouragement sa atin ni Pastor Will nung ending ng teaching niya? Ngayong alam natin yung dalawa sa messianic expectation, which is si Eve at saka si Moses. Ano ang gusto niyang mangyari sa atin? Ang gawin natin? Tayo ay maging thankful. Dahil may nag-iniwang plano ang Diyos kay Moses. So, mamaya po, babalikan natin kung saan tayo nagtapos. Pero ngayon, ito. Saan ko ngayon ito itatapat? But wait, sorry. Oh, so ngayon, ito pong 8 to ang ating pag-uusapan. Una, Jesus kept the law perfectly. Alam ko, naintindihan niyo sa Pastor Will last week, di ba? Maintindihan niyo rin ako kasi Tagalog ko explain. Pero English po kasi talaga ako gumawa ng notes kasi mas madali. Jesus was circumcised. Pag-aaralan natin ngayon kung paano nga ba niya isinakatuparan yung Old Covenant. Una sa lahat is, he kept the law perfectly. He was circumcised. He attended festivals. He upheld Torah. He wore Jewish, nagsuot siya ng mga Jewish na kasuotan. Yung diet niya ay kosher diet. He observed the Sabbath and he fulfilled the prophecy na pinag-aralan natin last week. So una, puntahan po natin itong he kept the law perfectly. Ba't kanina gumana? Uy, hello. Wait. Sa'yo? Wala. Okay, yan. Sa Matthew chapter 5, verse 17 to 20. Puntahan po natin yan. Sabi po dito, huwag ninyong akalaing, sabi ni Jesus Christ, naparito ako upang walang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Nandun siya para tuparin yung law.
yung old law, ng Old Testament. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit, ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. So basically, na-explain niya na kung hindi ko to gagawin, kung sino mang hindi gagawa nito, siya ang magiging pinakamababa. At kung sinong gagawa, siya ang magiging pinakamataas. Verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, nung time kasi ni Jesus Christ, ang dami niyang kontrabida, di ba? Nandun yung mga Pharisees, nandun yung mga scribes, nandun yung mga Sadducees, tapos may mga iba pang kung saan-saan lumilitaw na kontrabida. Si Jesus Christ, hindi niya never man sinira ang batas. Hindi man lang niya, lahat ng batas tinupad niya kasi wala siyang kasalanan. Di ba? At unlike daw, ito yung sinasabi niya, ay katulad lamang ng mga pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kung ganun daw, kasi hindi ganun yung kanyang pagtupad sa kautusan eh. Ang pariseyo that time, alam nyo ba na yung old law, hindi tinuro pala doon kung paano magmahal. Sa Old Testament. Nandun lang, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang neighbors, hindi tinuro kung paano. Pero si Jesus Christ, tinuro niya, di ba? Una, mahalin mo ang inyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Paano mo minamahal sarili mo? And then the new law na sinabi ni Jesus Christ, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ganun daw yung way. No Old Testament, nasa 10 Commandments, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Pero kulang. Hindi, kaya ganun lang yung pagsunod ng pariseyo eh. Kasi by the book nila tinuturo. 'Di ba? Doon sa law, ang naka-specify lang doon is the law could not fix people's heart. Hindi nila kayang ayusin yung puso nila. Lahat lang yung ay natututunan natin sa New Testament. 'Di ba? Ang binigyang kahulugan sa Old Testament ay ang Diyos. Ang sino ang Diyos? Paano kayo ililigtas ng Diyos? Gaano kayo kamahal ng Diyos? Yun ang focus ng Old Testament hanggang nung time ng mga Pharisee. Nung time ni Jesus Christ, nag-focus siya sa kung paano mo nga ba mamahalin ng Diyos, kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa. Hindi po tinuro ng batas yun, nung law, nung old covenant. Kaya sinasabi ni Jesus Christ na kung ang pagsunod ninyo dito sa kautusan ay katulad ng mga Pharisees, wala kayong kwenta. Dahil sila, di ba, gumagawa sila ng checklist, ano dito ang nagawa na ni Jesus Christ, ano dito ang hindi pa nagawa ni Jesus Christ. Sa bawat galaw ni Jesus Christ, nakabantay talaga sila. Di ba? Dahil, okay, sige, tinutupad talaga naman nila yung kautusan. To be fair sa kanila, dahil nga yun lang yung access nila, ginagawa naman nila talaga yun. Di ba? Mamaya pag-uusapan natin kung paano nila halos ginagawa lahat ng yun. Pero ang point ni Jesus Christ, kung ipaprioritize niyo yung checklist ng law, tapos, hindi kayo magmamahal, asan yung love nyo, yung mercy nyo? Asan yan? Kung wala kayong ganun, baliwala yun. Kailangan, higit pa dun sa mga checklist ng law, sa listahan na yan, huwag kayong bumalik ng bumalik dyan. Kaya nga sinimplify niya yung dalawa eh. Love God, di ba? And love your neighbor. Pag ginawa mo yun, magagawa mo ang lahat ng nasa kautusan. Ang Pharisees, ang scribes, and Sadducees, they put the checklist above everything else. Hindi yun yung tinuro ni Jesus Christ. He taught the people a new way to live. That is, fix your heart first before you obey. Before mo gawin yung batas. Ayusin mo yung puso mo. Sinabi din niya ni Paul, diba? Kung wala kang pagmamahal, baliwala yan. Ngayon, si Jesus Christ, hindi lang isinakatuparan, hindi lang niya ginawa ang sinasabi sa batas. Kung hindi, in-improve niya pa. Nag-establish pa siya ng much better dun sa mga lumang batas. 'Di ba? Alam niyo kung babalikan nga po natin yung pinag-aaralan natin nung last week, yung mga tao, mga Israelites ng panahon ni Moses, wala silang Spirit of God. 'Di ba? Wala silang sarili nilang lupa. Wala silang, 'di ba? Ano sila eh? Nandun sila sa desert, ano yung
Sa ilang. Nasa ilang. Yes, nasa wilderness sila. Wala silang sarili nilang lupa nung time na yon. At nung time na yon, they are expected to obey the law. Kahit wala silang Espiritu ng Diyos, kahit wala silang sarili nilang lugar. Pero po, bilang Kristiyano, kilala na natin si Kristo. Ang bawat isa sa atin ay may Espiritu ng Diyos. Meron ba kayong sariling lupa? Ngayon, ang sinasabi sa atin, ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Dito nananahan ang Diyos. Unlike sa kanila dati, hindi. Di ba, hindi nga lahat ng tao pwedeng pumasok sa temple eh. Ay, hindi pala, sa dakong kabanal-banalan, pwede pumasok lahat sa temple. Pero sa dakong kabanal-banalan, piling-pili lang. Tapos yung ritual nila, grabe. Di ba? Yung sinasabi pong dakong kabanal-banalan ngayon, sino yun? Tayo yun. Nasa sa atin yung dakong kabanal-banalan. At ano yung laman ng dakong kabanal-banalan? Katulad ng Pharisees? Di ba? Memorize niyo po ba yung Ten Commandments? Ako rin, hindi. So, meron na po, kumpara sa mga tao na iniligtas ni Moses nung panahon niya, last week lang iniligtas, meron na po tayo, ang bawat isa sa atin, meron na tayong abilidad na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa pamamaraang gusto niyang gawin natin dahil kasama natin siya at ginagawa natin yun mula sa ating puso, hindi mula sa batas. 'Di ba? Malinaw po ba yung... 'Di ba? Kaya kinakabahan ako eh. Sobrang technical kasi talaga ng tinuturo ko. Pero, ay, napakaganda kung ating babalikan kung paano nga ba, anong difference natin sa Israelites ng panahon na yun. First, the pinakamalaking difference natin ay iniligtas na tayo ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Kaya sila natatakot gumawa ng kasalanan kasi papatayin nila yung kambing nilang love na love nila. 'Di ba? Tayo ngayon, kaya napakawalang hiya natin gumawa ng kasalanan kasi magpe-pray lang tayo sa gabi, tapos magsusorry tayo, napatawad na tayo. Nakakatawa, pero ganun yung ginagawa natin. Kaya silang natatakot. Isang perspective din kasi ng sin ay ang pinalitan ni Jesus Christ. Nung dumating si Jesus Christ, na bago ang perspective ng tao sa sin, na sana tayo rin ngayon, bago na. Kasi nung time ni Jesus Christ, no Old Testament, yun eh. Pag ikaw ay nagkasala, ito yung parusa sa'yo, ito yung kailangan mong gawin para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Ito nung Old Testament. Ngayon dumating si Jesus Christ, binago niya yon. Wala na kayo, ligtas na kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil inalay ko na yung sarili ko, pinatawad na kayo sa inyong mga kasalanan dahil sa akin. So ang perspective natin sa sin, hindi na tayo matatakot sa Diyos. Ang perspective dapat natin sa sin, tayo ay masasaktan. Dahil pinatawad na nga tayo. Ano nangyari kay Jesus Christ sa cross? Ilan daw yung hagupit sa kanya? Ang dami. Ano yung pinanghagupit sa kanya? Ang sakit. Yun na dapat yung perspective natin sa sin. Hala, nagkasala ako, kaya pala namatay si Jesus Christ. Hindi baligtad, ay, namatay na si Jesus Christ, kaya okay na ako. Hindi ganon. Every time na magkakasala tayo, yun yung alalahanin natin. Shucks, nagsinungaling ako, kaya pala namatay si Jesus Christ. Hala, nagnakaw ako. Kaya pala yung bakal kumapit dun sa niya, sa skin niya dahil ako'y nainggit. Dahil yung puso ko puno ng hatred, kaya pala halos hindi siya makainom ng tubig dahil dun nga pala, dahil ako ay nag-hate. Dahil di ako matutong makapagpatawad, kaya siya namatay. Di ba kung ganun ang perspective natin sa kasalanan, mahihiya na tayo magkasala. Pero ang problema, naaalala lang natin yan tuwing dadating yung mahal na araw. Well, hindi tayo. Ang tao, generally. Naaalala lang nila yung sacrifices na ginawa ni Jesus Christ every time dadating yung Holy Week. Pero tayo dapat kabisado na natin yan eh. Diba? Dapat, alam niyo, totoo eh. Dapat nga meron dito yung cross na nakapako si Jesus Christ. Hindi dahil mag-sign of the cross tayo, kundi para alalahanin natin na kaya pala siya nandyan dahil sa atin. Alam niyo kung yun ang in-instill ng Catholic, walang mali dun sa crucifix nila. Hindi yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, hindi yun. Kung hindi, nandyan yan, namatay yan dahil sa'yo. Dahil pasaway ka. Dahil ang tigas ng ulo mo. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang mahalin ang Diyos ng buong puso mo. Inuuna mo pa rin yung sarili mo. Kaya nandyan yung cross na yan. Ganun dapat. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Na
kayo ay tumutupad lang sa kautusan dahil natatakot kayo, napaparusahan kayo ng Diyos, para kayo mga Pariseyo. Kailangan matakot kayo, ay kailangan sundin ninyo ang kautusan dahil marunong kayong magmahal. Yun ang sinasabi niya. At doon niya isinakatuparan yung law dahil tinuruan niya at dahil nagmahal siya. Next. So, second is nakalagay doon is Jesus was circumcised. So, nung panahon po ni Abraham, di ba nagkaroon ng Abrahamic covenant, kaya sinasabi na every 8 na araw, tutuliin ang batang lalaki. Alam niyo po kung bakit? Medically speaking, doon lang pala nagkakaroon yung, ewan ko kung muscle, nerve, or whatever part ng katawan. Doon lang nade-develop yung part ng lalaki na yon na ma-endure niya yung ganong klase ng procedure. Parang doon pinakamatibay. Shucks, dapat pala ni-note ko kung ano yun. Pinakinggan ko lang kasi habang ano naman ginagawa ko. Yung specific part daw ng katawan ng lalaki na yon, ika-8 days siya pinakamatibay. Kaya sinasuggest na 8 days siyang tuliin. Kaya ngayon po, yung mga baby, di ba, uso na ngayon yung pagkananganak ng lalaki, diretso tuli na. Meron specific na ini-inject sa kanila para ma-endure nila yung pagtutuli sa kanila. Kasi dapat pala, ika-8 day talaga siya. Yes, medically accurate talaga ang salita ng Diyos. Ganun po talaga. So, si Jesus Christ, tinuli siya, ginawa yon ng kanyang parents. Ika-8 day ng kanyang nakasulat po ito sa Luke chapter 2, 21-24, pero hindi na natin pupuntahan. Pero in-ensure ng kanyang mga magulang na gagawin pa rin niya ang Abrahamic covenant. Natutuliin pa rin siya dahil isa siyang Hudyo. Dahil isa siyang anak ng Diyos, nasa lipi siya ng bayan ng Israel. Ginawa nila yon. At even as a baby, 8 days pa lang siya, pinufulfill niya na ang Old Covenant sa pamamagitan ng choice ng kanyang parents. Napakahalaga ng role ng mga magulang, di ba? Kung nakalimutan ni Joseph, no, nakaschedule pa lang tuloyin si Jesus Christ, hindi niya nagawa, umpisa pa lang ng buhay niya, di ba? Pero ang kanyang parents, dinedicate pa siya sa temple, di ba? At marami sa atin na nagsastruggle sumunod sa Diyos kasi hindi natin naiintindihan. Pero si Jesus Christ, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na naiintindihan niya kung ano nga ba yung law. Hindi po walang kwenta si Mary and si Joseph. Dahil sa kanila, napalaki nila ng tama si Jesus Christ. Kasi kung iisipin natin, pwede ding itago lang nila si Jesus Christ eh. Di ba? Isipin natin yun. Pinadaan ng God kay Mary. Tapos kung hindi sumunod yung yung mag-asawa, hindi magagawa ni Jesus Christ to. Di ba? Number 3, Jesus attended the festivals. Napakarami pong festivals na sinasabi sa Leviticus chapter 23. Isa lang po doon yung na-mention na inattenda ni Jesus Christ, pero maraming beses siyang maraming record po na sinasabi na ang parents niya ay bumabiyahe pabalik ng Jerusalem during a specific period of time. And that specific period of time, yun po yung mga date ng kanilang mga piyesta. So, ibig sabihin, bumabalik talaga sila para mag-celebrate ng piyesta. At yung last na pinuntahan ni Jesus Christ, pakipunta dun sa next. Pang fourth siguro. Hindi. Next. Next. Paano kaya yung ano? Ayan. No, Luke chapter 2, verse 41-43. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. O, diba, nakipesta lang sila, tapos umuwi na. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Ay, magandang kwento po yan, pero hindi na natin yan pupuntahan. Sa Mark, next nga nandyan ba yung Mark chapter 14? Pag wala, I'm so sorry. Mark 14, verse 12-16. Punta na lang po tayo. May mga Bible po kayo. Mark chapter 14. Yes. Mark 14, 12-16. Sabi po dito, unang araw noon ng pista ng tinapay sa panibagong piyesta na walang pampaal sa araw ng paghahain ng korderong pangpaskwa. So ito, hindi na natin babasahin yung buong record, pero nabasa natin na ito ay unang araw ng
Pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ito po yung time ng Last Supper ni Jesus Christ. So even yung pinaka-last na festival na alam niyang magsisimula na lahat ng paghihirap niya, dito na magsisimula ang kanyang suffering at magli-lead eventually sa kanyang kamatayan. Pinuntahan pa rin niya. Doon niya ginawa yung Last Supper. 'Di ba? Actually, may mga record po na nagsasabing bago dumating talaga yon or mismo yung araw na yon. Pero wala daw specific na day kasi. Sinunod pa rin ni Jesus Christ kahit alam niyang it would cost him everything, yung buhay niya. 'Di ba? Even yung last na piyesta na, yun na eh. Parang kumbaga, ito na yung last na piyesta na ma-attendan ko sa buong buhay ko. Legit talaga, in-attendan niya yung piyesta na last kasi mamamatay na siya. Isa pa, number 4, Jesus upheld the Torah. He spoke highly of the law. At alam niya ang batas, alam niya ang law, at dahil naintindihan niya ito, nung may time na nagtanong sa kanya sa Mark chapter 12, verse 28 to 33 na, ano po ba ang pinaka-importanting kautusan? Alam niyo yung kwento, di ba? Alam niyo ba yung kwento na yon? May lumapit sa kanya na, Guro, ano ba ang pinakamahalagang kautusan? Di ba may nagtanong sa kanya nun? Tapos, anong sinagot ni Jesus Christ? Love God with all your soul, with all your strength, with all your soul, with all your might. Diba? Ibig sabihin, alam ni Jesus Christ. At sinabi sa kanya nung nagtanong, tama yung sinasabi mo. Kaya nila sinasabi, dahil nga, may checklist sila eh, tinitignan nila kung alam ba talaga ni Jesus Christ. Pero, sinamarize niya yun thereafter, na kung nagagawa mo yan, ito ang gawin mo dahil dalawa ang pinakamahalagang utos is to love God and love your neighbor as yourself. Ganun niya po binigyang halaga ang Torah. Hindi niya lang minahal ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa batas, kundi inalay niya ang buhay niya sa pamamagitan ng pagsunod. Ganun niya minahal ang Diyos, ganun niya pinahalagahan yung Torah. Paano nga natin pinapahalagahan yung Torah ngayon? Sinasabi sa atin na love God with all your heart, soul, mind, and strength. Tuwing kailan mo minamahal ang Diyos? Nagpupuri ako tuwing may magandang nangyayari sa akin. Hindi ganun si Jesus Christ. 'Di ba? Minahal niya yung Diyos to the point na inaral niya kung paano siya mamamatay. Minemorize niya kung anong klase ng paghihirap yung mga nangyayari sa buhay niya. Ganun niya binigyang halaga yung Torah. Next, yung diet niya. Pag-uusapan din natin yung diet ni Jesus Christ. Di ba? He followed the Jewish dietary or yung tinatawag na kosher. Wala pong specific na verses dito na nag-explain ng kanyang naging diet. Siguro yung mga Pharisees that time nililista kung anong kinakain ni Jesus Christ. Pero sa Bible po kasi hindi ni-specify. Pero sa Mark chapter 7, nandyan ba? Medyo dulo-dulo na po. Nasa pa number 6 na tayo Nandito na tayo sa kanyang, ayan. Ha? Hindi ka nag-notes. Joke lang. Balikan na natin mamaya. Number 6 na tayo. Ay, oo nga. Tama ka na. Number 5. Number 5 pa lang pala tayo. Yes, thank you so much. Si Jesus Christ ay nagsuot ng mga kasuotang pang-Hudyo. Isang example nito ay nasa sa Matthew chapter 23 tayo pumunta eh. Balik. Sorry. Sige, dito na lang kung nasan ka. Sige, next. Hala, ang gulo-gulo ko. I'm so sorry. Yan, dyan. Stop. Dito po, ito yung kautosang sinunod ni Jesus Christ. Sa Numbers chapter 18. Chapter 15. Verse 38, ito po yung kautosang kanyang sinunod. Sabihin mo sa mga Israelite na habang panahon, sila yung maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Sukan nila ito ng asul na tali. Gawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita nyo ang mga palawit na yon. So parang yung mga palawit daw na yun ay reminder ng law. So it's part of their law na magkaroon ng mga ganong damit. Next slide please. Pagdating nung kay Jesus Christ, next slide please. Ayan, nung sa Mark chapter 9 na record, ito ay may isang next na lang next na lang. Wala dyan. Yan, Mark chapter 6 verse. Isa pa, last. Yan, para buong ang ating record. Tama ba? Ba't kasi ang gulo-gulo ng aking notes? Hindi ka ba sabi?
Alam niyo, wag na nga. Pumunta na lang talaga tayo sa Matthew chapter 23. Nasa number 5. Yung pagsuot ng kasuotan. Matthew 23. Verses 1 to 7. Babasahin po natin ito. Ito yung patungkol sa kasuotan. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo ang kinikilalang tagapaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. So sinasabi po dito na ang mga Pharisees talagang tagapatupad yun ng batas. Di ba? Ngunit wag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Gusto ba nating masabi nun na, o Jana, turo ka lang turo ng salita ng Diyos, di mo naman ginagawa lahat ng tinuturo mo. Verse 4. Ito po yung description ni Jesus Christ sa mga Pharisees. Dahil siya, actually may dalawang record sa Bible na hinawakan lang yung dulo ng kanyang damit that is referring to the tassel or sa Hebrew word ay tzitzit. Tzitzit kung tawagin. Yun po ay hinawakan, tas gumaling na yung mga tao naghingi ng kagalingan. Even yung pinakasulok, yun kasi yung, naalala niyo siguro tong kwento na to. Yung babae, sabi niya, dinudugo na mamamatay na siya dahil 12 years na siyang dinudugo. Mahawakan niya lang yung dulo ng garment ng damit ni Jesus Christ. Siya ay gagaling. Yung dulo po ng damit na yon, it's the tzitzit. Yun yun. T-Z-I-T, T-Z-I-T. Bagong tawag ko na lang kay Gigi. Tzitzit. Tzitzit. So, ayan na, binabasa po natin sa Matthew chapter 23 verse 4 kung ano nang, kasi ang mga Pharisees, kung pinapatupad nila ang mga batas, for sure, meron silang tzitzit. Diba? Verse 4, pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo. Nung time po na yon, actually, di ba meron sa noo? Meron din daw po dito sa kamay. Yung kanila daw ay talagang napakakapal at nandiyan nakasulat ang batas. Di ba? Imagine. At hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ito yung tzitzit. So siguro kung ganito lang yung tzitzit, sila talagang ganyan para makita ng pariseo talaga ang mga sumusunod sila sa batas. Gustong-gusto nilang ginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ganon daw yung mga Pharisees. Imagine, sinasabi po ito ni Jesus Christ nang naririnig ng mga pariseo. Harapan, dahil si Jesus Christ ay hindi backstabber. So imagine ko ako yung Pharisee. Anong sinasabi nun? Diba? Yun yung explanation niya sa mga Pharisees. So si Jesus Christ, hindi niya kailangan lakihan yung tzitzit niya kahit pa marami siyang pagagalingin on the way. Pero ang point is, sinusunod pa rin niya ang mga garments. Number 6, yung diet nga ni Jesus Christ. He followed the dietary laws, pero hindi yun yung finokus niya. Sa record ng Matthew 15, yung kanina, totoo na. Matthew 15. Yan. Verse 15. Kasi sinabi niya dito na, wala yung verse 10a. Yan. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ang lumalabas daw sa bibig, ibig sabihin, yung sinasabi, hindi yung kinakain, di ba? Pagkatapos lumapit ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga pariseo sa sinabi niyo? Baka mamaya lalapit sa akin may mga lalapit sa akin, hindi mo ba alam nasaktan ako sa sinabi mo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan niyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, ano raw, pareho silang mahuhulog sa hukay. Next verse 8. Verse 15. Next, yan. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Favorite ko talaga to si Peter. Alam niyo si Peter, pag-usapan natin minsan kasi ang cute niya. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo, wala rin kayong pangunawa? Hindi man ninyo nalalaman na ang anumang pumasok sa bibig ay ito daw, ito, basahin natin, ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay ijinujubay. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling saan? Sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao.
Diba? Next verse, verse 19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasilungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos, hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay. That time kasi, ang issue ng mga Pariseo ay sabi niya, bakit yung mga alagad mo hinayaan mo kumain, hindi pa sila naguhugas ng kamay? Nung time po na yun, hindi lang basta hugas ng kamay at sabon, may ritual. At apparently, hindi man siya part ng talagang law. Ginawa nilang part as tradition. Naging tradition nila na dapat maghugas ng kamay. So, sinita si Jesus Christ, kaya ganyan yung sinagot niya. So, hindi man po nga sinabi kung ano yung mga kinakain ni Jesus Christ at hindi niya kinakain. Pero napakalinaw na ang sinasabi niya ay hindi madudumihan niya kamay na yan, kundi ay ang pagkain niya kung hindi sila nagugas ng kamay. Kung ano lalabas sa bibig nila, yun yung madumi. Kulang na lang sabi niya, katulad nyo. Di ba? Ganon. At may isang record din po sa gospel, sa Luke, hindi na natin pupuntahan, nakalagay doon na he declared all foods clean. Sinabi niya na ng lahat ng pagkain. Kaya nga po ngayon nakakakain na tayo ng ng baboy eh. 'Di ba? Ako rin po kumakain ako bigla ng baboy. Dati hindi. So while hindi man tayo part ng kanilang mga law, alam natin dahil through Jesus Christ na binago niya rin yung perspective na yan. Next is Jesus Christ observed the Sabbath. Napakaraming record kung saan ang dami nilang issue sa paglabag ni Jesus Christ ng Sabbath. Noong Wednesday nga lang po, di ba, pinag-usapan natin ang tungkol sa pinagaling niya yung bulag ng Sabbath. Hindi lang po yun. Meron pa na isang issue ginawa sa kanya na ang mga alagad daw niya ay naghahanap ng pagkain during Sabbath. Eh ano, mamamatay sila sa gutom? Di ba? Dineclare ni Jesus Christ na actually sa Mark 2:28 na the Son of Man is the Lord of Sabbath. Bakit? Kasi out of all people, siya ang talagang rumerespeto sa Sabbath. In-honor niya yung Sabbath pero kinurek niya rin. Nakikita niyo naman siguro kung paano niya kinokontra yung law. So hindi na natin pupuntahan itong pag-correct niya sa Sabbath. Sinasabi ni Jesus Christ na kung mabuti ang gagawin mo sa Sabbath, gawin mo. Kasi may araw eh. Ito yung araw ng paggawa ng mabuti. Hindi mo papalampasin yung araw na yun. Kung may nangangailangan ng gawa ng Diyos, gawin mo sa araw ng Sabat. Diba? So, hindi lang niya inobey yun. Finulfill pa niya ang totoong purpose ng Sabat. And last, Jesus kept Jesus was a Jew in the fulfillment of prophecy. The last na to, number 8. Kulang ka na naman? Number 8 na po ito. Sa Deuteronomy chapter 18, babalikan natin yung pinag-aralan natin. Siguro last na verse na yon. Deuteronomy 18, ito yung iniwan sa atin ni Pastor Will. Deuteronomy 18, pinaka-last slide. Verse 15 to 19. Mula sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito po yung tinuro ni Pastor Will last week. Ito ang kasagutan sa hiling nyo kay Yahweh. Nang kayo'y nagkatipon sa Sinai, ang sinabi nyo, huwag mo iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh na ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito'y sapagkat tiyak na mamamatay kami. Meron pa yun 17, 18, 19? Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya mula sa kanila, sabi dito, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya, aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya, tignan nyo, na nagsasalita para sa akin, ay, mananagot sa akin. May punishment pala pag hindi nakinig kay Jesus Christ at hindi sumunod sa kanya. Diba? Ngayon, diyan po tayo pupunta next week. Kung ano nga ba ang sinasabi niya sa mga tao, kasi ito daw responsibility niya eh. Sasabihin daw ng Diyos sa kanya ang kalooban ng Diyos. At ang responsibility ni Jesus Christ ay sasabihin ito sa mga tao. Tingnan natin ngayon sa mga susunod na series kung paano niya nga ba to sinabi sa mga tao. Katulad ba ng Pharisees na nilisto niya lang din? O isinasagawa niya lang din? Isinasagawa niya rin. At kung sino man ang hindi susunod sa kanya ay mananagot. Kung sino man ang hindi makikinig sa kanya ay mananagot. Kanino?
sa Diyos. Eh, ang reason nito, ayaw na namin makausap ang Diyos kasi nakakatakot at may apoy-apoy pa siyang nalalaman. Di ba? Gano'n nakakatakot. So, he followed Jesus Christ. Actually, ang dami po nito. Ang dami sobra. 8 lang yung ifo-focus natin ngayon. Pero sobrang dami niyang Jewish customs and traditions and laws, specifically laws, na sinunod. Dahil dahil wala siyang dungis. Kailangan niya maging perfect. Dahil siya na yung plan B ng God. Sino yung plan C? Tayo? Di ba? Ang gagawin sa atin ng Diyos. Hindi, hanggang kay Jesus Christ na lang yun. At isipin natin kung si Jesus Christ ay hindi pinansin to at sinabi niya, wait lang, di pa ako ready. Tsaka na kapag ka ako ay 35 years old, ilang taon lang siya nabuhay? 32? 33? Pag sinabi niya kay ama na 35 years old na lang tayo mag-start, God, paano tayo? Hindi niya dinelay, sumunod siya agad. Simula 8 days old pa lang siya. Di ba? Walang question, walang delay. Kaya ngayon tayo ay natubos na dahil sa Kanya. So ano naman sa atin ngayon? We should live like Jesus today. Una, we should obey God completely. Do we obey God completely? Hindi po, pili lang. Sabi po ay, obey your parents in the Lord, for this is right. Minsan lang po ako nag-obey kapag po bati kami ni Mama. Di ba? Hindi half-hearted sumunod si Jesus Christ. Sinunod niya ng buo. Buong-buo at buong puso siyang sumunod sa Diyos. So, question is, are we obeying God fully or are we choosing the parts that are easy? Kasi kung merong pinakamahirap na susundin si Jesus Christ, ano yun? Yung suffering niya. Diba? Alam niya kung paano siya magsasuffer, yet sinabi niya na, okay. Although meron siyang prayer na, kung pwede po, wag na lang ako. Di ba? Pwede po bang wag na to? Pwede bang, si Juliana nakakatawa nung youth fellowship namin. Ang pinag-usapan kasi namin si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi niya, dahil doon daw sa story nila, ang prayer niya na raw kay God, kung mamamatay man po ako ng dahil sa inyo, pwede bang walang sakit? Hindi niya pag-pray kay Jesus Christ. Bawat hagupit, ginawa niya. Bakit? Dahil sinungaling ka. Tinanggap niya lahat ng sa kanya. Bakit? Dahil makasarili ka. Diba? Ako yun eh. Ako yung rason kung bakit si Jesus Christ hanggang dulo, in-endure niya lahat ng pain. Dahil sa akin, dahil yung tigas ng ulo ko hanggang ngayon, matigas pa rin. Diba? Dahil sa atin. Hindi dahil nakasulat, kung hindi dahil sa atin. Pangalawa, so Jesus Christ obeyed. Ulit ang sinasabi ko dito, we should live like Jesus today. How? We should obey God completely. Bakit inutusan ba niya tayong magpahagupit dun sa Pampanga, sumabay sa Holy Week nila? Hindi ako. Di ba? We should follow Jesus' example in honoring God. How can we honor God in my obedience? Paano? Sagutin na lang natin sa sarili natin. And last, we should recognize that Jesus fulfilled what we could not. Hindi natin kayang isave yung sarili natin. Si Tote, pag pinaalay yan dahil si Mama ay isang makasalanan, tingin nyo iaalay niya? Siyempre hindi. Diba? Pero dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng salvation. Yung salvation na wala sa atin, ni isa man sa atin, ang pwedeng sagutin ang sino man. Lalo na yung sarili natin. Alam na natin to eh. Pero tuwing kailan natin to naaalala? Naaalala ba natin to tuwing tayo ay nagngangalit sa galit? Pag tayo ay makasarili, naaalala ba natin to? Naaalala ba natin to tuwing tayo ay nagkakasala? Proud nga po ako sa sarili ko ngayon kasi hindi ako umiyak habang tinuturo to. Kasi every time talaga na iniisip ko kung gaano akong makasalanan kaya si Jesus Christ ay naghirap. Dahil sa akin, memorize natin yan. Pero hindi natin naiintindihan lagi. 'Di ba? Kasi kung naiintindihan natin yan, nung naiintindihan natin, hindi na sana tayo nagkasala. Kaso hanggang ngayon, napaka-makasalanan pa rin natin. Paulit-ulit na ako, kasi paulit-ulit tayo nagkakasala. 'Di ba? So if we truly desire to be part of God's redeemed family, kung gusto natin makabilang dun sa mga taong tinubos ng Diyos, kailangan tumugon tayo ng may pagsunod. Ang tanong, tuwing kailan nga ba tayo nagmamahal? 'Di ba? Tsaka na, pili lang.
Love ko kayo kasi love niyo ako. Pero sila, wag na sila. Di ba? Everything God expects from His children, lahat na ina-expect niya sa atin. Tandaan niyo, ang topic natin is messianic expectation. Hindi kay Jesus Christ nagtatapos yung expectations ng God. Mga anak tayo ng Diyos, at kahit tayo may expectations ang Diyos, nasan yung expectations niya na yon? Nakasulat sa Bible. Paano natin malalaman lahat ng ina-expect ng Diyos kung di natin binubuksan yung Bible? Di ba? So, pag-aralan natin ang kanyang salita para malaman natin kung paano nga ba natin ikakasatuparan ang kanyang plano sa buhay natin. Kung ang obedience ni Jesus Christ sa Diyos ay ano ang nagbago? Buong mundo, di ba? Jesus' obedience changed the world. Pag tayo ang nag-obey, buhay natin ang magbabago, hindi iba. Ours can change our lives. Aming Amang Yahweh, maraming salamat po sa inyong anak, sa ginawa mo para sa amin, sa pagbibigay mo sa amin ng way para kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Ama, nakakahiya pong paulit-ulit kaming humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. At hanggang ngayon po, kami ay nagsusumamo na kami po ay inyong iligtas sa mga kasalanan namin. Tulungan niyo kami, Ama, dahil iniligtas niyo na kami dito noon pa man. Kaya wag niyo po kami hahayaan na magkasala pa. Tulungan niyo, Ama, na laging maisip namin ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo upang sa ganun ay mabawasan at hindi na kami talaga magkasala. Kung kinaya po niya at sinasabi niyo po sa inyong salita na kaya din namin. Pero hindi po namin kakayanin kung hindi niyo po kami tutulungan. Kaya lagi niyo po kaming tulungan, lagi niyo kaming samahan, lagi niyo po kaming paalalahanan. Nasa sa amin na po ang lahat ng kailangan namin, Ama, para magawa namin ito. Nasa amin na ang inyong salita, binigay mo na ang inyong anak, binigyan niyo pa kami ng pamilya, at higit sa lahat, binigyan niyo kami ng banal na spirito. Kaya Ama, salamat po dito. At tulungan niyo po kami na lagi po namin itong gamitin, itong bagay na ibinigay niyo sa amin. Para lagi po kami magmahal, magmahal sa inyo, magmahal sa sarili namin at makapagmahal ng kapwa namin. Maraming salamat, aming Amang Yahweh, sa lahat-lahat. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po namin din si Jesus Christ. Salamat po sa inyo. In the name of Jesus Christ, Amen.